Magandang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at pamilya, Joanna Valeriano, Adam at Luria Espiritu, Alma Llewellyn ko, Mimi Vicente at pamilya, Marie Vicente at pamilya, Leo Banes at pamilya, Rolly at Lolit Cervantes at pamilya, para sa kalayanan at katarungan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino, para sa maagang paggaling ni Noel Cabral at Raul T. Agarcio, para sa nagdiriwang ng kanilang paggunita ng pag-iisang dibdib na sina Donna at Olan Menjola, Von at Rusan Manahan, para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Pascual, Manoling, Chidoro at Bernardo. Ngayon ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Namangha silang lahat. Sa pamilyang Kristiyano, dapat makita ang pagkamangha sa banal na Eukaristiya. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ang mga propeta ng makabagong panahon na tinawag upang sa kabila ng pagtanggi ng mundo, puspusin natin ito ng awa.
upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, Ikaw ang talang maliwanag na patnubay ng mga bansa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Ama na lubos niyang kinalulugdan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, maririnig natin ang pagtawag ni Yahweh kay Jeremias mula pa sa sinapupunan. Nangako si Yahweh na lagi siyang sasamahan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Noong paghahari ni Osias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias, ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit, gagawin kitang sintibay ng isang lusod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tayo pong lahat, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako ay ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako ay iyong tinuruan. Hanggang ngayon ay sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa ikalawang pagbasa, pinangangaral ni San Pablo na higit sa lahat ng kakayahan, tanging ang pag-ibig lamang ang nagdudulot ng kabutihan, nananatili at pinakadakila. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ay tinuturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang mahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't palilipat ko ang mga bundok? Ngunit, wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihan maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ay kinatutuwa ang gawang masama
ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtataga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang mapahayag ang salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako ay bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako ay may sapat ng gulang, iniiwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinamamala sa atin, sa mismong karanasan ni Jesus, ang pagtatakwil ng mga tao sa Kanya at ang pag-iingat sa Kanya ng Diyos matapos niya silang pangaralan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinupunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas.
sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sinasabi po na isa sa pinakamasakit, kundi man ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao na siya ay makaranas ng pagtanggi o pagtakwil ng ibang tao. O yung tinatawag natin sa English na the experience of rejection. Kapag naranasan daw ng isang tao na ma-reject siya, lalo na yung mga taong inaasahan niyang unang-unang tatanggap sa kanya, unang-unang iintindi sa kanya, at unang-unang nagmamahal sa kanya, napakasakit po nito. Sinasabi po ng mga psychologists na kahit ang batang nasa sinapupunan na pinagtangkaang ipalaglag ng kanyang ina, nararamdaman ng bata tong rejection na ito. Kaya nga madalas, yung mga bata daw na sinubukang ipalaglag, bukod sa maaring magkaroon ng physical na kapansanan, kung minsan nagkakaroon sila ng psychological problem. Dahil sa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga nanay, naranasan na nila ang masakit na experience of rejection. Mga kapatid, ito rin ang mismong karanasan ng Panginoon sa narinig nating ebanghelyo ngayong linggong ito. Si Jesus mismo nakaranas ng experience of rejection sa kanyang mismong mga kababayan. Narinig natin sa ebanghelyo na may mga taong nagque-question sa kanya. Ang sabi ng kanyang mga kababayan, hindi ba ito ang anak ni Jose? Na bagamat mahusay si Jesus at tunay siyang magaling magpaliwanag, kini-question nila dahil kilala nila ang magulang ni Jesus. At mas masakit pa, narinig natin sa bandang dulo ng ebanghelyo, tinangkapan nilang ibulid si Jesus sa bangin sapagkat hindi nila matanggap ang kanyang mga sinasabi. Ngunit maliwanag din ang ginawa ng Panginoon. Sa gitna ng pagtanggi, sa gitna ng rejection ng kanyang mga kababayan, ng mga taong inaasahan niyang unang-unang tatanggap sa kanya, siya'y dumaan sa kalagitnaan nila, saka umalis. Ano po ang mga bagay-bagay na itinuturo sa atin na mga naranasan ng Panginoon at mga nabanggit nating bagay? Una, napakahalaga na maging aware po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, lalo na dun sa mga taong kuminsan, sila pang malapit sa atin, baka tayo ang sanhi ng kanilang experience of rejection. Minsan po sinasabi ng ibang mga mag-asawa, sasabihin nila, Father, yung asawa ko ba naman pag-uwi ko ng bahay, nako, excited kong ikwento yung naranasan ko. Ang sabi ba naman ng asawa ko, itulog mo na lang yan, pagod ako. Masakit po, Father. Siya pa naman sana ang unang makikinig sa akin. Sasabihin naman ng anak, Father, gustong-gusto ko nang ikwento dun sa magulang ko na ako'y heartbroken eh. Ang sabi po ng magulang ko, tigil-tigilan mo yan, mag-aral ka na lang. Huwag mo nang isipin yan, gutom lang yan. O kaya sasabihin daw ng kanilang mga kaibigan, kapag magsasabi na sila ng problema, ang favorite daw sabihin ng mga kaibigan, pre, okay lang yan. Huwag mo nang isipin yan. Kaya nga sabi po ng isa kong kaibigan, minsan po, Father, nung ako po ay namatayan, ang sabi ba naman ng kaibigan ko nung dumalaw sa akin, pre, okay lang yan, kaya mo yan. Ang sabi daw po niya sa loob-loob niya, sabihin ko kaya sa kabarkada kong yan, patayin ko kaya yung nanay mo, tingnan ko lang kung okay ka din. Kung minsan daw po, tayo pa ang unang nananakit, tayo ang unang nagre-reject sa mga tao. O kaya sasabihin ng ibang mga kaibigan, Father, yung mga kabarkada ko, hindi ko alam kung kabarkada ko talaga. Magsisimula pa lang po akong magsabi ng problema,
ang sasabihin sa akin, ang drama mo naman, magdota na lang tayo. Kung minsan ay ganyan daw ang ating nararanasan. Kaya nga, tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Baka tayo mismo ang sanhi ng rejection, ang masamang karanasan ng ating mga minamahal. Baka ginagawa mo yan sa asawa mo, ginagawa mo sa mismong anak mo, o sa mismong malalapit sa iyo. You tend to give them the bad experience of rejection. Kaya nga, maging aware tayo. Kung minsan po kasi, sa sobrang pamilyar natin sa ating mga mahal sa buhay, kung minsan sa iba pa tayo mabait, sa mismong mahal natin sa buhay, hindi natin naiisip, nasasaktan na natin sila. Hindi man natin sila physical na nasasaktan, we give them the very bad experience of rejection. Pangalawa naman na itinuturo sa atin ng Panginoon, kung minsan naman talaga ay hindi naman natin maiiwasan na ma-reject tayo. Ang tanong, ano ang gagawin natin pagkatapos nating maranasan na tayo ay ma-reject? Meron pong minsan nagsabi na, Father, nag-retreat po kami. Pag uwi ko po ng bahay, excited na excited ako. Sabi ko sa nanay ko, Nay, magbabagong buhay na po talaga ako. Talagang napag-isip-isip ko po. Marami akong pagkukulang sa inyo at sa akin pong pag-aaral. Sabi po ba naman, Father, ng nanay ko, maniwala ako sa iyo, 3 araw lang babalik ka rin sa dati. Di, Father, pinatotohanan ko na nga. Hindi naman pala ako magbabago, sabi ng nanay ko. Di, balik na lang ako sa dati. O kaya sinasabi naman ng iba, Father, abay, ginagawan ko pa na po ng mabuti. Hindi man lang magpasalamat sa akin, tigilan ko na nga. Bahala na nga sila sa buhay nila. Hindi po maganda na naman ang ganyang pangyayari. Na maging aral sa atin ang karanasan ni Jeremias, ang mensahe ng Panginoon sa narinig nating unang pagbasa, na kahit tanggihan man siya ng mga tao, bilang propeta ng Diyos, dapat niyang gawin ang dapat niyang gawin. At gayon din naman ng Panginoon, hindi dahil sa tinanggihan siya ng kanyang bayan, tumigil na siya sa pangangaral ng mabuting balita at paggawa ng kalooban ng Ama. Sa halip, si Jeremias at si Jesus, sa gitna ng pagtanggi, sa gitna ng masakit na karanasan ng rejection, ginawa pa rin nila ang tama at ang kalooban ng Diyos, na dapat rin naman nating sikaping gawin kung ganyan ang ating karanasan. Sapagkat wag nating kakalimutan, isang katotohanan naman, hindi laging maganda ang karanasan. O kaya naman, hindi lahat ng tao tatanggapin tayo o matutuwa sa ginagawa natin o magbibigay sa atin ng inspirasyon. Huwag nating kakalimutan, bilang mga Kristiyano, sa gitna ng hindi magandang karanasan, dapat pa rin nating gawin kung ano ang tama at kalooban ng Diyos. Kaya nga po sa pag-isimba natin ngayong linggong ito, itong 2 bagay na ito ang ating isaisip at ipagdasal. Sana nga, tayong mga nagsisimba ngayon, hindi maging sanhi ng masamang karanasan ng ibang mga tao na tinanggihan natin sila o nireject natin sila. At pangalawa, ipagdasal din naman natin, kung sakaling meron tayong masamang karanasan nito, maging matatag pa rin tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos. Tulungan nawa niya tayong sundin pa rin ang kanyang kalooban at gawin ang tama sa ating mga buhay. Amen. Tayo magsitayo at sama-sama po nating ipahayag ang atin pong pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncia Pilato. Pinako sa krus, namatay inilibing.
Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo manalangin upang ating pagiging binyagan sa pagiging propeta ni Jesucristo ay ating mapangatawanan sa ating kapanahunan. Atin pong iluhog, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Upang ang simbahan ay manindigan para sa kalooban ng Diyos sa kabila ng pagsalungat ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Upang ang pamahalaan ay makinig sa panawagan ng simbahan para sa malinis at mapayapang halalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Upang ang mga propetang tinanggihan ng kanyang pinaglilingkurang bayan ay hindi sumuko sa pagkabigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Upang ang mga taong naging matigas ang puso sa pagtanggap ng mabuting balita ay maging bukas sa pagmamalasakit ng mga tagapagturo ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Upang tayong lahat na natitipon ngayon ay maging mga alagad ng Eukaristiya na dala ng awa ni Jesucristong nagmahal ng hanggang wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Para sa pasasalamat at natatanging kahilingan, ni Konsolasyon at pamilya, Joanna Valeriano, Adam at Gloria Espiritu, Alma Llewellyn ko, Mimi Vicente at pamilya, Marie Vicente at pamilya, Leo Bañez at pamilya, Rolly at Lolit Cervantes at pamilya, para sa kalayanan at katarungan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino, para sa maagang paggaling ni Noel Cabral at Raul T.R. Garcio, para sa nagdiriwang ng kanilang paggunita ng pag-iisang dibdib na sina Donna at Orlan Menjola, Bona Trusan Manahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Para sa mga kapatid nating mga yumao, na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Pascual, Manoling, Chidoro, at Bernardo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong pakinggan. Amang makapangyarihan, kami pagbigyan sa aming kahilingan. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong pag-ibig at awa at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Para
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Sa tagubili na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asherets bago pumila sa pangumanyon. Salamat po.
Presentation of the Lord o Candelaña. Mayroon po tayong blessing of candles sa ganap na alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabing misa. February 3, kapistahan ni Saint Blaise. Mayroon po tayong blessing of truths at healing sa ganap na alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabing misa. February 10, Ash Wednesday. Ang mga misa po natin sa Miyerkules ng Abo ay 6, 7, 8, 9, 10 at 11 a.m. Sa gabi naman po ay 5:30 at 6:30 p.m. Paanyaya sa lahat. Sa March 5 po ay magkakaroon tayo ng isang konsyerto na pangungunahan ng isang grupo na kilala sa buong mundo, ang Philippine Madrigal Singers. Sila po ay bandog at multipremyado sa pandaigdigang kompetisyon sa pag-awit. Kasama po sa concert ang ating kura paroko na si Father Dars Cabral at ang i-concertante. Ito po ay gaganapin sa Malolo Sports and Convention Center. Ang concert po ay isang fundraising campaign ng scholarship program ng ating parokya. Ito po ay naglalayong na makalikom ng pondo para madagdagan ang ating mga scholars. Ang mga tickets po ay available sa harap ng simbahan o tanggapan ng ating parokya mula 200 pesos pataas. Umaasa po kami sa inyong suporta. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa biging naming kinamtang kaligtasan, ay humiling ng iyong pagbigyang kaunlaran, sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon.